Ayon sa source, posibleng bumaba pa ang bilang ng lakas members sa mga susunod na buwan. Alright, magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber na mga bago at luma. Marami po salamat sa inyong suporta at sa inyong pagtitiwala sa akin. Magbabalik po ulit ako ito sa YouTube channel, Edgar Mihurada ulit, taga Bohol, San Carlos, Pilar, Bohol. Sa mga silingan diha, sa mga kaparintihan diha, sa mga kaigsuunan, sa mga pareho na nga bulanan, maadjong adlaw ninyong tanan diha o unsang orasa ang mapanood ninyong video na to. Marami pong salamat ulit. Buong Pilipinas, buong mundo, magandang araw po at magandang gabi po sa ibang parte sa atin. Hindi naman tayo sabay-sabay nga oras kasi sa amin kasi dito halos anong oras na ba kami sa amin dito ngayon, ha? Tingnan ko lang kung anong oras na. Kasi halos na mag-alas 9 ng gabi dito. Pero hapon pa to sa amin dito, hapon pa to. Kaya ganito yung paligid, makikita natin na medyo maliwanag pa alas 9 pagdating ng summer kasi dito maliwanag, Bruno. Kaya ingat po tayong lahat. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pwede lambing ko sa inyo, pwede mahingi ng subscribe. Pinutin lang yung button ba na subscribe, tapos yun na, mag-subscribe, subscribe na po yung sa akin. Okay, ito yung gawan ko ng reaction si ng balita sa Bilyonaryo News Channel. Ayos sa News Channel. Okay, ito nga, seryoso ha, seryosohin natin to ngayon. Itong partido ni Martin Romualdez mukhang watak-watak na. Kasi meron na pala ditong mga, hindi kasi masyado ito na ibalita din sa mga media eh. Mayroon kasi ditong tumiwalag na pala sa kanyang partido. Ilan to tumiwalag ito? Mga 10 yata. Ito balita ng Bilyonaryo. Paano kung ang mayorya sa Kamara nabubuwag na rin dahil sa VP Sara saga? Ayon kasi sa aming source, isa-isa nang nalalaglag ang mga kapartido ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Tila nagsisimula na umanong kumalas ang mga miyembro ng Lakas CMD sa Kongreso. Ayon yan sa isang mapagkakatiwalaang source na may mataas na tungkulin sa Kamara. Umabot sa 100 ng miyembro ng Lakas na pinamumunuan ni former House Speaker Martin Romualdez nang matatag ang Marcos Jr. administration. Pero nitong Marso lang, naglipatan sa Partido Federal ng Pilipinas o PFP ang nasa tinatayang 10 miyembro nito. Kabilang na sina Isabela Representative Antonio Albano at si Appropriations Committee Chair Nueva Ecija Representative Mika Swansing. House leaders sa mga kongresistang lumipat sa partido ng Pangulo at ni incumbent Speaker Bogie D na nagbibigay kontrol sa kanila ng marami sa major committees sa Kamara. Ayon sa source, posibleng bumaba pa ang bilang ng Lakas members sa mga susunod na buwan. Kasabay ng pag-andar ng impeachment proceedings laban kay VP Sara, lalo na't may shifting daw ngayon sa political alliances habang papalapit ang 2028 elections. Ayon pa sa source, marami sa Lakas members ang nais daw ngayong sumali sa Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto. Marami raw kasi sa mga kongresista sa grupong ito hindi suportado ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo noong una siyang sinampahan ng impeachment complaints noong 2025. Marami rin daw pending applications para makapasok sa National Unity Party na pinamumunuan naman ni Antipolo Representative Ronnie Puno. Ang NUP ang second largest party sa Kamara na mayroong higit 40 members. Pero ayon kay Congressman Puno, pinag-iisipan pa ng NUP Membership Committee kung tatanggapin ng mga aplikante. Dagdag niya, 5 lang daw ang posibleng makapasok sa partido as early as next week. At hindi rin daw Lakas congressman lang ang mga pinagpipilian. Kasama raw dito ang isang miyembro ng NPC, 2 mula sa PFP at 1 mula sa Nationalista Party na mga Villar. Sakaling matuloy ang pagpasok ng mga bagong miyembro ng NUP, muli itong lalaki at aakit na sa mahigit 50 ang mga miyembro sa Kongreso. Sinubukan namin kumuha ng pahayag mula sa ilang mga kongresista ng PFP at NPC. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. So, ngayon, lalong liliit at liliit itong partido na Lakas CMD ni Martin Romualdez. Although, ito kasing partido na itong Lakas CMD, kung hindi ako nagkakamali nito, ay kay Gloria Macapagal Arroyo pa ho ito na partido.
Tapos parang naipamana niya kay Martin Romualdez. Ganoon naman sa politika kasi. Naipamana niya kay Martin Romualdez. At si Martin Romualdez na ngayon ang bali ang namumuno dito sa Lakas CMD. Ang dami nang galing dito eh. Although si BP Sara nung nanalo siya pagka vice president, nanggaling siya dito. Kailan nag-resign din siya dito eh. Tapos sino pang mga kilala natin ng mga pulis? Si GMA, si Gloria Macapagal Arroyo. Oo. Hindi lang ako sure kung galing pa ba to kay Fidel Ramos. Di lang ko makaano nito, maka-research masyado ba sa ngayon. So kayo lang bahala kung saan talaga to nag-una talaga na tumayo itong Lakas CMD, itong partido na to. So ngayon pa lang, itong partido na to ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, kamalas-malas pa, tinanggal naman talaga to sa kanyang pagka-speaker kasi gawa nga nitong hindi sila nagkasundo ni Bongbong Marcos nito dahil sa swapangan ng pera. Pareha silang gahaman ng pera eh. Di ba nakikita naman natin ngayon noong bago ho itong impeachment ni BP Sara, nakikita naman natin to kung saan talaga nagsimula itong problema nito kay Martin Romualdez itong mga insertion ba. At saka ito pang ang una-una talagang nila dito ay itong yung People's Initiative, kung naalala niyo yun. So nagkaroon sila ng hindi pagkaintindihan lalo noong mga insertion dito sa dito sa mga flood control na ngayon hindi na talaga to napag-usapan. Ang napag-usapan ng husto ngayon itong impeachment ni BP Sara. At ito nga ngayon nakikita ko na itong impeachment ni BP Sara, wala naman ako ditong talaga na dito si VP Sara na ma-impeach talaga siya dito sa House of Representatives. Kaya isa to sa dahilan ngayon bakit kamo naglipatan itong mga congressman gawa ho nitong sa impeachment ni VP Sara. Kasi yung iba nito mapipilitan na sige suporta na lang ako dyan. O yung iba naman dyan ay hindi ako susuporta dyan. Kasi nga gawa nitong tatakbo si VP Sara pagka-presidente. So ngayon sila yung magulo na kung saan talaga sila dadapo, di ba? Kung saan-saan na lang sila. Dito ba kay Ronaldo Puno, kapag madagdagan kay Ronaldo Puno na na miyembro ng kanyang partido, isa na siya sa pinakamalaking political party diyan sa House of Representatives. Kasi magiging 50 mahigit na sila. Tapos, kasi ngayon 40. Tapos itong Lakas CMD natutunaw na itong mga alagad ni Martin Romualdez. Kasi ito sila ni Swansing, sino ba yung sinasabi kanina, galing ho yan sa Lakas ho yan mga yan eh. Ay ito nga naman itong mangyayari ngayon kapag si BP Sara na ang magiging presidente, kung anong partido dala niya, halimbawa PDP laban, lulubo na naman tong PDP laban kasi doon maglilipatan to eh. Yan ang problema kasi sa political party sa Pilipinas kasi paro-paro talaga dyan. Kahit saan ka pwedeng dadapo. Di kagaya dito sa Spain, yung tinatawag nila dito ay itong Partido Popular at saka itong PSOE, yung Partido Sosyalista. Kaya tinatawag yan PSOE. So ang mga tao niyan hindi pwede na sandali lang, kumakati ang mata ko dahil sa mga bulaklak ba, mga pulin ba. Ang partido kasi dito, kung saan ka talaga miyembro, halimbawa sosyalista ka, doon ka, di ka pwedeng lilipat dito sa mga taga-PP, taga-Partido Popular. Mayroon namang mga maliliit din na mga partido, kagaya ng Vox, pa mga partido dito, pero doon lang yan sila. Hindi yan sila naglipat-lipat. Di kagaya sa Pilipinas na lipatan talaga, paru-paro talaga sila doon. Dapo dito, parang langaw kung saan yung ibak, doon sila. Ibak yung namumuno eh. Yun mismo ang pinaka-ibak eh. Kung hindi ka dadapo kasi doon, wala kasing grasya eh. Kaya nga, sa Pilipinas, napakasagwa talaga ng mga politician sa Pilipinas. Hindi mo na alam kung saan talaga sila o sinong kakampi nila. Yan ang problema dyan. Sa pa lang, itong nangyari ngayon na lipatan dito sa mga partido nila, mahalata na natin ng mga interest lang talaga nila. Kasi ngayon nakikita nila na itong impeachment ni BP Sara
na mukhang 50-50 pa dito sa sa House of Representatives. Masabi ko lang 50-50 pa to. Kasi mayroong nagsabi na ma-impeach, mayroon din nagsabi na nagdepende dito sa mga political party na tinitingnan ngayon itong INUP, itong kay Ronaldo Puno. So itong nangyayari kasi ngayon, kapag partido-partido ka, doon pa rin ang nito. Kagaya kay Bongbong Marcos, itong yung partido niya. Doon naglipatan yung iba. Kaya lang itong partido ni Bongbong Marcos, pag hindi na sa presidente, lusaw din to. So itong Lakas CMD, ito yung pinakaluma kasi pinaka matagal na rin tong political party. Kagaya itong liberal, matagal na rin yan yung PDP, matagal na rin yan yung nasyonalista, matagal na isa itong Lakas CMD. Kaya lang, nung si Romualdez nga, hindi na speaker, unti-unti na yung mga tao dyan na iniiwanan si Martin Romualdez. At lalo na ngayon, kung sino talagang mangiiwan kay Martin Romualdez. At ito yung nag-aambisyon pa naman magiging presidente. So, dubli-dagok ang kanyang ambisyon ngayon. Hindi na nga siya speaker, iniwanan pa ng mga kakampi. So, yan na yun, ang gaba ni Martin Romualdez. Iniiwan na siya. Wala na siyang power eh. Di kagaya nung nakaraang taon na pwede siya sige ito pera, ngayon yung mali-malita eh. So itong impeachment ni VP Sara ngayon, nakita naman natin kahapon, itong Madriaga, para sa akin, di ako maniwala sa mga sinasabi niya iba dito. Siguro 98% sinungaling siya. 2% lang siguro talaga yung medyo okay yung mga sinasabi niya, itong si Madriaga. Ano ko lang to. Kaya hindi ko nag-react dito sa impeachment ni VP Sara. Sabi ko, antayin na lang natin to. Kung ano talaga yung pagbubutuhan na talaga nila to. Doon ako mag-react nito. Pero ngayon na naghiring-hiring na to sa Madriaga, nakikita naman natin kung ano talaga yung mga ni Madriaga. So, tingnan na lang natin. Ma-impeach sa House of Representatives, hindi naman bago sa atin yan eh. Talaga para sa akin, ma-impeach naman talaga siya dyan eh. Mga puro kalaban niya yan dyan eh. Sa House of Representatives, halos kalaban niya dyan. Wala siyang kakampi dyan. So, impeach siya dyan. At lalo na ngayon itong mga taga-Lakas CMD, saan-saan sila ngayon nagplano na dundadapo. So, kawawa naman talaga itong mga nangyayari ngayon. Itong mga politician ngayon. Kasi nga, interest lang talaga nila ang ilang giintindi ini ba. Labi na just buhol ng mga congressman diha. Ay ambot lang ka ha. Magbutuhan na asa ka ng ilang ko din eh. I-impeach man dyan nila Sara. Hindi na sa buhol. Ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Ambot lang sa inyo. So, di na tayo magsabi, nag-abang-abang na lang tayo dito. Di tayo magsabing abang-abang nito. Na lang natin to, sabihin ko na lang to sa inyo. Tingnan natin kung ano talaga ang mangyayari pa dito sa impeachment. Kitang-kita naman natin eh. May kiliwanagan na tagilid si VP Sara sa impeachment niya dito sa House of Representatives. Kaya itong mga House of Representatives ngayon, kanya-kanya ng pulasan sa kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ngayon hindi na makikita eh. Wala. Pati media hindi na nga siya in-interview eh. Di ba dati ang lakas ng ang lakas ng apog nito pag nagpapa-interview, puro VP Sara ang tinitira. Ngayon wala na siya. Muna yun nga, laos na. So marami pong salamat. God bless po. Edgar Mejorada, thank you po sa lahat.